Hello world! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Doji at pinag-aralan natin yung if-else statement. Tapos sabi ko sa inyo, ang next topic natin is nested if. And now, nakapag-decide ako guys, since yung nested if is close naman masyado, okay, sobrang lapit lang yung concept niya dun sa if-else. So ilagay na natin siya sa dulo para meron tayong bagong pag-aralan ngayon. So ngayon, gusto kong pag-aralan natin guys, yung user input, okay? So C++ pa rin yung gamit nating programming language at wala nang keme guys, simulan na natin agad. Pero kailangan muna nating tanungin sarili natin, ano ba yung user input? So medyo halata naman, user input. So ito yung time kung saan yung program natin is kaya niya nang mag-accept ng mga inputs galing dun sa user, or in other words, kaya niya nang mag-accept ng mga external data. Okay? Kung dati guys, given na yung mga variable value na binibigay natin, ngayon hindi given. Okay? Parang blanco siya tapos tayo mag-e-enter ng data, siya yung bahala mag-process. Para ma-illustrate ko ng mas malinaw, tara, punta na tayo, mag-code na tayo agad. So ngayon guys, ang gagamitin ko is online compiler, yung onlinegdb.com. Okay? So again, C++ pa rin yung programming language na gagamitin natin, di ba? So ito na guys, kung makikita ninyo, andito na yung ating code. So burahin muna natin tong character out natin, yung print natin, burahin muna natin yan. So again, ito yung ating library, yung include IOStream, yung ating using namespace std. So napaliwanag ko na yan sa inyo dati para simple lang yung pagko-code natin. Pero hindi ko to recommended pagka sobrang haba ng source code ninyo. Ayokong gamitin ninyo yung using namespace std kasi magkakaroon kayo ng errors. Pero kung mga short codes lang naman, go! So ito yung ating main function. Sa loob niyan, dito natin sisimulan yung ating user input. So ano nga ba? Paano nga ba mag-user input? So ganito guys. So example pa rin natin dito is yung program na ginawa natin last time. Okay? Yung program na sasabihin niya kung pasado ka or bagsak based dun sa grade mo, which is naituro ko na sa inyo kung paano yun, di ba? So again, meron tayo dong isang variable. Integer yung variable natin. Ang pangalan niya is grade. So dati, naglalagay tayo ng equals kasi binibigyan natin ng value is either 67, 78 yung grade mo. Pero ngayon guys, hindi tayo maglalagay ng value, okay? Leave it blank. So ang gagawin natin, pagka-declare mo ng variable, lagyan mo na agad ng semicolon. Tapos na usapan. So paano ngayon madidetermine ni program yan? Doon papasok yung ating user input. So nag-declare tayo ng variable. So hindi alam ngayon ni program natin anong value ng grade. Bakit wala kang nilagay na value? Tatanong ngayon siya. Anong tatanong niya? Ganito guys. So magpiprint tayo guys. Lagay mo dyan yung character out. Tapos less than. And then yung ating string. So sa tingin niyo ano yung magiging tanong ni program since wala tayong nilagay na value sa grade? So magdi-display siya. Pag niran natin siya, magpiprint siya or magka-character out siya, ito yung unang tanong niya. Enter your grade. O, di ba? Enter your grade. Okay? Tapos dito, pwedeng hindi na natin ilagay yung end line. Semicolon na natin agad para tapos na yung usapan. Next line tayo. So yan, yung cout, alam naman natin kung ano yan. Display lang yan. Paano kung kailangan ko nang mag-enter? Dito ngayon pumapasok guys yung kabaliktaran ni cout. Yung cin or character in. So, ganyan yan guys yung code niyan, okay? Character in. Tapos ito guys, kagaya nga ng sinabi ko, dahil kabaliktad siya ni character out. Okay? Kung si character out gumagamit ng less than, si cin gumagamit ng greater, diba? Greater than na sign. Tapos, anong kasunod sa tingin ninyo? So, ganito yan, guys. So, niran mo yung program. Boom. May variable siyang nakita. Walang value. Ika-character out niya ngayon to. Enter mo yung grade. Bakit? Kasi walang laman yung variable natin eh. So, mag-e-enter ka ngayon. Nag-cin. Ayan. Character in. So, after nating mag-character in, yung data na in-input mo, kailangan yun ma-save dun sa variable. So, dito, ang ita-type mo is yung variable. Character in saan? Yung sa variable na grade, okay? So, mag-i-input yung user at yung input niya is pupunta ngayon dito sa variable na grade and then semicolon. Nagets niyo? Napakasimple. Yan yung user input natin. So, mag-display tayo, enter mo yung grade, tapos maglalagay tayo ng code na character in para pag nag-type siya, ilagay mo ngayon yung variable. Diyan masisave sa variable. Okay? Hello guys, gusto ko lang ihabol to kasi nakaligtaan ko. So, paano kung hindi number yung kailangan mong i-enter? What if yung kailangan mong i-input is, sabihin natin, words or strings? So, babaguhin mo lang yung data type, okay? So, dahil strings na yon, so yung data type ng strings na yung gagamitin mo. Or kung character, yung character. Or kung float, yung float na data types. So, papalitan mo lang yung data types, guys. Depende. Kunyari, number yung kailangan mong i-input, di yung data types na gagamitin mo sa variable is integer. Pero kapag string na yung gagamitin mo. Pag character na yung data types. Pero yung variable, it still depends kung ano yung ipapangalan mo dun sa variable. So, in short words,
magbabago yung data type depende sa kung ano yung hinihingi, okay? Kung ang hinihingi sa ni user input is number, integer yung data types. Pagka string, o strings yung data types mo or character array. Pagka float, edi float yung data types na gagamitin mo. Okay? So, ihabol ko lang para completing learnings natin. So, ngayon, sabihin natin, okay, kompleto na. Sabihin, nagkaroon na ng value yung ating variable. Anong next step? Dahil yung program natin is yung last time, so, meron yung conditional statement, di ba? I-determine niya kung pasado ka or bagsak. So, guys, tinuro ko na yan sa inyo. So, if, tapos yung condition, tapos curly braces. So, lagay natin dito yung condition. Kung yung grade, yung variable na grade, yung in-input niya, kung yung in-input niya na grade is greater or equal, mas mataas or equal sa 75, pasado yun. So, ano mangyari? Magpiprint tayo. Cout. Okay? So, ang piprint natin, congrats! Magkano paggawa ng thesis, di ba? Yan yung magpiprint. Pumasa eh. Pero, kung bumagsak, so dito mo ilalagay ngayon yung else statement. Else, maglalagay natin yung curly braces. A character out natin or ang ipiprint natin is, sorry, bawi, next year. Okay? And then, semicolon. So, sige nga, tignan natin kung magra-run ba to. Oops! Ay, nakalimutan ako. Semicolon. Yan yung pinakamalaking kalaban natin. Sa lahat siguro ng mayayaya mo ng tagu-taguan, semicolon yung ayaw mong makalaro. So, ito, ni-run ko na. Ayan, lumabas na yung enter your grade. Okay, so ulit, i-run natin ulit. Stop muna natin, tapos i-run natin. Ayan. Enter your grade. Bakit may lumabas na enter your grade? Kasi ito yun. Character out, enter your grade. Bakit? Kasi walang laman yung ating variable na grade. Walang laman, walang value. So, mag-enter tayo. So, sabihin natin, 75 ako. So, nag-type na ako, nag-character in ako. Pag in-enter ko yan, guys, masisave yan dito sa ating variable. Enter, ayan. Congrats! Magkano paggawa ng thesis? Diba? Sabi sa inyo bakit? Bakit congrats? Kasi pasado yung 75. I-run natin ulit. So, magtatanong yung program natin, enter mo yung grade mo. Ang i-enter natin is 74. 74 lang yung grade ko. Tapos, enter. Sorry, bawi next year. Kasi bagsak na yung 74. So, as you can see guys, dito, hindi lang tayo basta yung nagko-code na lang ng value, di ba? So, pag merong user input yung program natin, nakikipag-interact na sa atin yung program, no? Nagtatanong na siya. Enter your grade. So, hindi lang grade yung pwede mong ilagay dyan. Pag sinabing user input, guys, it can be words, it can be letters, or any value or data types na pwede mong i-enter. So, that's basically how user input works. Sa madaling sabi, yung user input is nagkakaroon siya ng ability na tumanggap ng external data. Okay? So, pag-aaralan talaga natin yung nested if and ladder if. Pero gusto ko na lang unahin yung most requested since madadaanan din naman natin yun. So, wag na natin patagalin. Next topic natin will be loop. Okay? Paano ba nagra-run yung loop? Kailangan maintindihan natin yung concept ng mga syntax. How does it work? Diba? Alam mo, pwedeng alam mo kung para saan yung loop Pero mas magandang naiintindihan mo yung every syntax kung bakit siya nandun. Diba? That's the most important thing. Kasi pagka alam mo yung functionality ng syntax, medyo magkakaroon ka na ng understanding how the code works. Okay, that's it for today's video guys. Sana mag-subscribe kayo and also, please don't forget to like the video. And see you on my next vlog.